Kain po tayo. Yan. Start it. Start it. Start eating. Kain na, kain na. Parang ano. Hindi ko siya ginisa. Ayoko yung ano. Parang tinatamad ako ng sarili kong pagkain. Kung ginisa ko sana ito, mas masarap. Tinatamad ako. Magpaplansya ko ay. Magpaplansya. Parang dito makhang. Sorry guys. Tinatamad agad yung pagkakulo mag-ano. Mag-isa ng sariling pagkain. Walang kalasa-lasa. Lutong Ilocano, lutong mahirap. Kami lang yon nag-uulam ng ganito. Yung hindi siya ginisa, syempre walang pambili ng mantika, bawang, tsaka lasuna. Ganun kami. Ganun kami kahirap noon. Kahit ngayon. Kaya kahit simpleng pagkain lang, okay na. Masaya. Basta may pagkain. May mantika kami dito, pero tinatamad ako. Hindi isa. Dahil busy tayo ngayong araw, magpaplansya tayo ng damit para tomorrow ay magbabacuum, maglilinis. Dahil yung mga buhok ng aking alaga, yan. Parang hindi rin maganda yung ulam ko kahapon na isda. Parang naumay ako. Gusto ko sana yung ano, bangus. Bangus sana. Sarap. Masarap ang butil ng sitaw kahit di sa ginisa. May ampalaya ko dyan kahit hindi ko nilagyan. Pero pagka gusto ko maglagay ng ampalaya bukas, meron pa naman ako dyan natirang butil ng sitaw. Pwede ko pa naman siyang haluan bukas. Sarap. Sarap. Siyempre, hindi mawawala ang tubig. Mas masarap siguro sana ito kung nagisa. Kasi may bawang. Kaso tinabag na talaga ako.
Kaya tamad ako. Yung smoked fish na amo, kasi nga wala sila, sinahog ko na. Yun ang pinakabagoong niya. Kaya lang sumasakit na yung balakang ko. Nakailang araw na akong kumain ng smoked fish na yun. Parang bagoong kasi kaalat. Ano lang nan? Kunti lang naman. Ano na yun eh. Last na yun. Kesa yung itatapon ko, sayang. Kung solong ulamin nyo yun, hindi nyo kaya kasi napakaalat. Pero kung nilagyan ng lemon, hindi na masyado. Kasi itong isda na ito, nung nakaano siya, nakasil talaga siya. Siguro ang daming asin nilagay. Pero pag nilagyan na siya ng lemon, wala na. Hindi na siya malat. Sumasakit ang balakang ko talaga. Pag ako'y kumain, talagang kailangan may tubig. Hindi ako nakakain ng walang tubig sa tabi. Yung kakain ka muna bago inom tubig. Gusto ko yung may tubig sa tabi. Sarap siya. Kain na rin po kayo para malakas tayo. Kasi kung hindi tayo kain, mahina. Kasi mahina tayo. Boss.
Usad yan po. Ay, ubos ang pagkain. Thank you, Lord. Tapos na naman ang ating tanghalian. Salamat po sa laging may biyayang pagkain. Para may lakas tayong magtrabaho. Mahirap yung yung walang kain kasi danas ko yan nung bata. Kung hindi ka kakain, talagang hindi mo mai-concentrate ang pagtulog. Kasi pag gutom ka, hindi ka talaga dadalawin ng antok pag gutom ka. Hindi ka ma-concentrate sa trabaho. Kaya siguro doon doon ko naisipan yung pag-start ko ng school noon, grade 6. Pumunta ako ng Maynila, namasukan ako ng katulong doon. Kaya hanggang grade 5 lang ako. Pumasok ako ng grade 6, lang siya. Bali, 3 buwan lang. Kasi nga walang as in, napakahirap namin. Kaya, yung dadanasin mo ng ilang araw hindi ka kakain, mahirap. Wala ka pang perang pupunta ng school. Tapos, ibuhuli ka pa doon. Yung sasabihin kang yung sasabihin kang madamot. Imbis na sila na ngayong Diyos ko. Sasabihin kang squatter. Mahirap po yun. Kaya sa mga kapwa ko mahirap, manalangin lang tayo para gabayan tayo ng ating Panginoon. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi po natutulog. Nakikita niya tayo. Kaya yung mga mapanglait na panghusga, tama na. Ay, tama na. Kaya salamat po sa inyong lahat sa ating panonood. Ito na naman ang ating video for today para may ma-upload tayo pang-update sa YT channel natin. Kaya thank you. Bye!